mag-plunder na lang. I-file na lang yung plunder. Oh. Nandito ho yung sagot na nagustuhan ko. Muli po, magandang hapon sa inyong lahat. Tulad po ng alam natin, ang layunin ng pambansang rally na ito ay para sa kapayapaan. Kapayapaan ng ating bansa. Ngunit, ang tunay na kapayapaan ay makakamtan lamang kung ang batas ay irerespeto at paiiralin. Hindi po tayo laban sa anumang proseso ng paglilitis, anuman ito. Yun. That's the rule of law. Okay? So malinaw yung sinasabi niya. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga nagsalita, kasama siya, yung mga nauna ho sa kanya o nauna kay Marcoleta, okay ho eh. Ayos na ayos yung pananalita nila eh. Diba? Sabi ko pa nga eh, paano to kapag hindi tumalima yung mga nanggugulo sa gobyerno, sa bayan natin? Oh, yung mga makukulit. Diba? Kasi kapayapaan, ibig sabihin may nanggugulo. O sino yung pinatutungkulan dito na magpakatino? Eh di yung mga magugulo. Para magkaroon tayo ng kapayapaan. Alam ka namang gobyerno ang maghangad ng kaguluhan. Eh sintu-sintu lang, di ba? So malinaw ho yung mensahe ng mga nauna na kinote pa nila si PBBM. Kaya lang ho, nako, pagkatapos niyang magsalita, yung tinawag niya para maging malinaw, nako ho, pinalabo ang rally kanina. Kailanman at ito po, naaayon, sumusunod sa batas. Yun. Okay, so pabor sila, ito maliwanag ang Iglesia ni Cristo, pabor sila sa pagpapairal ng batas. Sa mga paglilitis, sabi niya, wala kaming problema doon. Diba? Parang kay BBM. Ayaw ni BBM ang impeachment kasi abala. Diba? Abala. Lalo na yung mga tamad sa Senado, lalo na. Nakakahiya naman. Diba? So, ang legal process po kasi, hindi po kailangan ng gobyerno o ng Kongreso o ng Senado na maabala. Diba? Bagkus, Office of the Ombudsman, tsaka si Sandigan Bayan, sila lang naman ang magharap-harap dyan, tsaka itong si Sara. Then, madidepensahan pa ni Sara yung kanyang sarili. Eh, yun nga lang, pag nasampahan ng kasong plunder, walang piyansa. Pero, Vice President pa rin siya ng Pilipinas. Diba? Yun lang yung negative doon. Pero, wala hong maaabalang mga senador at kongresista. Kaya, upang magbigay linaw ukol sa diwa at kahalagahan ng pagpapairal at pagsunod sa rule of law na sa pong sandigan ng kapayapaan tungo sa ikalulutas ng maraming problemang kinakaharap ng ating bansa, atin pong pakinggan ang isa po nating kapatid na abogado. Narito po si kapatid na Rodante Marcoleta. Ito na si Marcoleta. Tingnan nyo ha kung paano niya pinoliticize yung rally nila kanina. Based on a recent... Saka dapat hindi siya pinagsalita eh. Hindi porket miyembro siya. Politiko pa rin yan eh. Diba? So dito nasira ng INC yung sinasabi nila na walang politiko dyan, na walang politikong magsasalita. O ayan. Tingnan nyo tinirada ni Marcoleta. SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. Sino ang nag-estimate niyan? Di ba? Estimated. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%. Hindi niya dinidiscuss dyan kung anong rate ng poverty nung panahon ni Duterte. Followed by Visayas at 74%, and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang 5 ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino, nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Baka tamad yung marami doon. Mahirap yun pero nakakapag-videoke. Pangit lang ang bahay. Nakakapag-videoke,
'Di ba? Nakakakain ng higit sa 3 beses ang araw, na nakakatambay pa. Kaya kawawa yung breadwinner eh. Pagka ganyan eh. Katumbas ito ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Tignan yung banat niyang gagawin sa budget ha. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang Ito na yung kalokohan ni Marcoleta rito. Wala abogado eh. gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan, pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Okay. So yun daw pong 6.2 ba, 6.3 ba yung trillion, yun daw po ang dapat na gagamitin ng gobyerno para tugunan lahat ng pangangailangan natin. Kabilang na yung iniiyak nila na kahirapan na pinalala pa raw ng katiwalian, no, pinalubha ng katiwalian, korupsyon, kalamidad, kriminalidad, at bangayang pampolitika at etc. etc. Yan. Mga kababayan, gusto ko pong ipaalam sa inyo na si Marcoleta po ay nagsisinungaling o tahasang nagsinungaling dyan. Bakit? Yun pong budget na yan, hindi po yan ang gagamitin lahat ng gobyerno. Paano to hindi mo pa sasahurin, Marcoleta? Yung mga manggagawa ng gobyerno? Di ba? So malaking bahagi po dyan ay gagamitin yan para sa pasahod sa mga empleyado, maintenance ng ating mga pasilidad. Sus Mariosep Marcoleta. So pinaniniwala, ang ginagawa niya ay nag-i-insinuate siya na ang gobyerno natin ay naggagastos ng malaki pero hindi naman ninyo nararamdaman. Saan napupunta ang pera? Sa bulsa, natural. Sa bulsa ng mga empleyado ng gobyerno, ng mga pulis, sundalo, teacher, mga clerk, di ba? Mga cabinet officials. Ito na lang, hamon ko po kay Marcoleta. Pangunahan niya. File siya ng panukalang batas na lahat ng kongresista ang sasahurin sa isang araw ay katumbas lamang ng minimum wage. Payag ho kaya si Marcoleta? 'Di ba? Magkano sahod nito? 300 yata, 300,000 yata. Kada buwan bilang kongresista. Ang mga senadores natin nasa 400 mahigit ang sahod isang buwan yan. Payag kaya tong mga damuhong ito? Minimum wage lang, hindi, di ba? Hindi naman papalibre, minimum wage. Merong transportation allowance. Sabi nga po ni Maureen, okay na sana yung peace rally ng INC. Kaso pinagsalitaan nila si Marcoleta. Ayun, bad optics ang INC. Tama. Di ba? Payag kaya to? Maniniwala lang ako kay Marcoleta na talagang siya ay nandyan para sa paglilingkod. At hindi naman magugutom pamilya niya. May sahod ka eh. At hindi ho pwedeng sabihin ng kongresista na yung minimum wage ay kulang sa kanya at sa pamilya niya. Aba naman, ubra nga sa maraming Pilipino, sa nakararami, tapos sa iisang piraso o iilang kongresista sino ho kaya kongresistang papayag niya na minimum wage lang ang sahod nila kada araw? Di ba? Pero syempre may mga budget din para sa mga staff nila, di ba? Sahod lang talaga pinag-uusapan natin. 0.3 trillion pesos. Ngunit ang tinatayang
magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa 5 trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trillion pesos. Okay. So dapat pala, ang gagawin ng gobyerno, gagastusin lang natin kung magkano lang yung ating kinikita. Di ba? Okay rin naman yun. Pero ang tanong, hindi ba kayo mag-iiyakan kapag hindi na naman napupondohan o natenga yung mga existing na proyekto ng gobyerno? Alam niyo kasi ang problema rito sa bansa natin, merong proyekto, sabihin natin, 2 bilyon ang budget. Okay? Ang gagawin ng gobyerno ngayon, magpapabidding, kukuha sila ng kontraktor. Yung budget po, hindi pa yun ibababa ng paisahan. Unti-unti. Kaya pag inabot ng mga susunod na mga pagbabudget, nako, kailangan pondohan pa rin. Pondohan pa rin ang pondohan. 'Di ba? Maganda nga ho sana kung eto nakalagay na sa bangko. Ito yung budget nyo. O tingnan niyo yung Senate building. 'Di ba? Palaki ng palaki yung gastos. Kada administrasyon, magbabago, magdadagdag. Yung mga proyekto. Kaya binabagalan ng project dito kasi nakukupitan pagka ganun. So papayag kaya sila Marcoleta? Matitenga yung ibang mga proyekto? Natural, mangungutang tayo. Di ba? Ito po ang ating Lalo pa yung ginawa nila nung nakaraan. Todo taasan ng mga sahod ng pulis, sundalo, teachers. Ang tanong, magkano ang pumapasok noon na revenue sa Pilipinas? Nag-enjoy kasi sila nung panahon ni Pinoy na maganda-ganda yung takbo ng ekonomiya na kanilang minana. Ang problema, pagpalo ng 2017, kung titignan ninyo, parang lagari na, alam niyo lagari pag ginahasa, di ba? Makapal pag malapit sa'yo. Tapos pag ganun-ganon, habang lumalayo, paliit ng paliit, puro pababa. Ganun ang itsura ng ekonomiya na nangyari nun. Hanggang tumama yung pandemic, nako, di nag-negative pa. Ngutang sa taong ito, 1.5 trillion pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Okay. Kabanata niya yung uutangin natin. Di ba? Ba't kinakailangan niyang himay-himayin to, i-divide sa kung magkano bawat araw? Di ba? Para ipamukha sa Pilipino, sa mga kababayan natin na ganito nawawaldas ang pera natin. Tapos mahihirap pa rin kayo. Sabi ko nga parang napa-asenso yung mga Pilipino nung panahon ni dating Pangulong Duterte. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napakabigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biro-biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyales. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problemang pang-ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon. Sapagkat sa halip na po, unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa. Ang inuna po ay mga bagay na mauuwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatagpo ng Quadcom. Okay, ito nakatarantado ni Marcoleta rito Mga kababayan, abogado si Marcoleta. Alam niya sa political law yung separation of powers. Executive, which is headed by the President. Legislative, kabilang po siya ron, at saka yung mga senador. Okay? And then judiciary. So, ang sinasabi niya kanina, dinidiscuss niya kanina, habang binabanggit niya yung budget,
ay inaatake niya ang executive department. Ngayon, inaatake niya pa rin po dito ang executive department habang ginagamit niya ang legislative department. Unang-una ho, ang nagtatag ng Quadcom, hindi po ang Pangulo ng Pilipinas. Pangalawang punto ko ho rito, hindi po ang nagtatag ng Quadcom ang nagpapatakbo ng bansa natin. Para sabihin niya na ang inuna, kasi kung tinutukoy dito is the legislation, my God, lahat ng hiningi ni PBBM na legislation base dun sa LEDAC, ibinigay na ho ng Kongreso. Madalas, advance pa nga sila. Oh. Di ba? Ang Senado, kung mabagal sila, hindi po nila pinag-uusapan kailanman doon ang impeachment. Hindi nila pinagdidebatihan yun. Mabagal nga lang talaga silang magtrabaho. Palagay ko, yun ang dapat na inuurat ni Marcoleta. Bakit kami mabilis? Ang dami-dami pa namin, magugulo kami dapat. Ba't kami mabilis, kayo 24? Ang kupad-kupad nyo. Pagdating sa inyo, planchado na. Oh. Ano pang kailangan ninyong gawin? Bakit kailangan pang magtagal? Di ba dapat yun ang ginagawa ni Marcoleta? And again, wala pong kinalaman ang legislative department sa pagpapatupad o pagpapalakad ng bansa. Okay? Katuwang sila ng ating gobyerno, ng presidente, para po sa legitimization or legalization ng mga programa ng pananalapi, mga pondo na kailangang ilabas para doon. Yun po ang trabaho nila. Hindi ang magpatakbo ng bansa. Pero dito sa tirada ni Marcoleta rito, as if legislative department na nagpapatakbo. Ang buong akala ko po sa pagtatatag ng Quadcom, ito po ay 4 na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate, ginawang isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problemang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataas po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. O isang kasinungalingan na naman ni Marcoleta. Ang sinasabi niya, ang akala ko, di ba? Marcoleta, hindi po, mga kababayan, paalala ko lang sa inyo, yung pong Quadcom, itinatag po ito, hindi po yan tinatag at saka nag-hearing. Itinatag po ang Quadcom sa kalagitnaan na ng kanilang mga hiwa-hiwalay na mga hearing. Hinihearing na nila si EJK. Hinihearing na ho nila si Pogo. Tapos dahil nga po pare-pareho lang yung mga tao na kailangan nilang makausap, nagko-cover ako sa Congress eh. Ako nga mismo nung una nahihilo ko eh. Di ba? Nahihilo ko na. Oh, sabi ko, shit, JK, pag-uusapan dito, bakit nandito to? O bakit binabagit na papatawag si ganito? Nandun sa kabilang kwarto, may hearing dun, resource person din. Ayun nga ho mga pinatatawag nila dyan, halos kulang na nga lang maglaro na kami ng piko kung pwede. Kasi magkakakilanlan na kayo eh. Alala ko nga dyan isa sa pulis, si Colonel Patay. Siguro Philippines eh. Kabisado na yung mukha ni Colonel Patay. Diyos ko. Kaya ang ginawa, pinag-isa na lang yan para yung 4 na committee, di ba? Makakapagtanong sila at the same time, di mas mabilis, mas organized. Kaya nga ang haba ng oras eh. Kasi talagang ganadong magtanong. Ito lang ho yung puna ko. Puna ko lang dyan sa Quadcom. Sana lang naman, yung kongresistang walang laman ng ulo o yung mga pagtatanong, linawin nyo na sa kanila na bago pa kayo sumalang, di ba? Linawin nyo na kapag yung tanong ninyo ay naitanong na, huwag nyo nang ulit-ulitin. Huwag nyo nang gayahin. Di ba? Naitanong na, itatanong nyo na naman. Ano kayo, natutulog kanina sa pansitan?
absent-minded, o nagpapabibo. Diba? Yun lang yung problema ang nakita ko dyan. O isa sa mga nakita ko sa Quadcom. Inulit na naman yung tanong. Diba? Hindi dapat ganon. Tapos, kapag yung mga pagtatanong nila, dapat po, yung probing questions nila, dapat humidireksyon. Hindi yung bastang nakapagtanong lang. At saka huwag magbabat-in. Basta-basta nasa kalagitnaan ng Q&A. Diba? Tapos biglang may papasok na na magbabat-in. Wala na, balentong na yung line of questioning ng tao. Sisira na yung diskarte. Nagtanong-tanong po ako. Ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba? Doraemon, magkano kamatis nung isang araw? Bumili ka bang kamatis? 10 pesos ang isa. Kayo mga kababayan, magkano ho kamatis sa inyo nung isang araw? Dito sa amin, 10 pesos ang isa. Malaki, maliit? Malaki raw, mga ganon. Okay? Pero nakakainis yun, ha? Mahal nun, ha? Kung dumadaing yung mga magsasaka natin ng kamatis, ibig sabihin po may mali. Diba? Kagaya yung isang nabasa ko rin, isang sakong sili, binabayaran lang ng dealer ng 2,000. Abay, mali yun. Kawawa yung mga nagtatanim. Diba? Alam niyo naman kung ano yung aking kalooban, yung sinasuggest ko na dapat na ginagawa sa mga magsasakang maliliit para sila po ay makabenta ng tama. Diba? Na ang dapat, magkaroon ng pwesto libre. Pwesto sa palengke, sa pamilihang bayan. Direkta sila magtitinda. O kaya naman, yung kooperatiba nila, merong pwesto doon. O, magbibenta. Diba? O, sila na kumbaga yung dealer. Yung kooperatiba. Yung mga manininda sa palengke, kukuha na rin sa cooperative. Hindi yung tawag dito, yung mayroon bibiling may mga milyonaryo, di ba? Oh, tapos kukunin nila yon, yung mga middleman, di ba? Laway-laway lang ang puhunan, tapos ilan pa yung papasahan. Oh, dapat maalis yun. Yun ang gusto ng Pangulong maalis eh. Okay yung magkaroon po tayo ng storage. Okay yung ganon. Pero kung hindi pa rin maaalis ang middleman at hindi magkakaroon ng pwesto na direkta ang mga kooperatiba ng magsasaka sa palengke at sila ang papalit sa pwesto ng mga middleman na yan, hindi po masusolve ang problema dyan. Yung kamatis na 10 piso rito sa amin, kamatis ni Marcoleta, grabe nangangamatis yan ha. 20 pesos ang isa. Hindi ho masusolusyonan yun. Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. Grabe. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Kalokohan naman. Magkano Doraemon yung siling mahaba? Anong isang ganun? Ilang piraso? O 5 piraso po dito sa amin, 10 pesos. Pero pinagsasabi nito ni Marcoleta. Mahahaba yun ha, yung nalalagyan ng cheese. O, ginagawa nila ng mga anak ko sa Dynamite. Lalagyan nila ng cheese yung loob, tanggalin nila yung buto. Enjoy na enjoy sila. Yun pong bell pepper. Exaggerated. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. Hindi, may pink doon, may pink. Tsaka yellow. Yellow meron. May pink din, Marcoleta. 45 pesos ang isang piraso. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang. Alam nyo, isa pa yan, no? Kukunti ho kasi rito sa atin na nagtatanim yan eh. Dapat nga kasi kanya-kanya na tayong tanim yan sa mga bakuran natin. Mga kailangan natin lagi. Tragis na yung sili. Kaya nasa Batangas ako noon eh. Yung bell pepper, totoo po noong December, no, napakamahal ng bell pepper. Diyos ko, 1,200 pesos ang kilo ng bell pepper. Bumili kami. Ang problema, hindi nagamit yung isang piraso. Medyo lumambot na. Ang ginawa ko ho, kinuha ko yung buto. Bago ako umalis, ginikinalat ko. Doon sa may gilid. Imbis na yung mga halaman lang yung tumutubo doon, di sili yung nilagay ko.
Oh, next time dagdagan ko pang kamatis para lahat ng kailangan nila inay doon. Andun na. Dapat ganun tayo. Nakita ko po yan sa Ilocos nung nagpupunta ako ron. Tsaka yung lola ni Mrs., sabi niya sa akin, kasi may manugang siya na taga Narvacan, Ilocos Sur. Sabi niya, Utoy, dini sa Batangas, kadaming lugar dito, puro damuhan. Ibig sabihin damo, yung mga ano-ano lang, hindi mapakinabangang tumutubo. Pero doon sa Ilocos, kila Richard Kauton yun eh. Sa Amerika ngayon yun, si Tito Richard. Ultimo, ilalim ng banggirahan. Sabi sa akin, gilid ng bintana, Utoy. Lumang lababong sira, lalagyan nila yan ng lupa. Tapos may patungan, tataniman nila yon. Sa ilalim ng pinagpatungan, may lupa, may nakatanim din. May mga bawang, sibuyas, sabi niya. Ganun. Sabi ko, nga no, ganda nga yung ganun. Oh. Alright, balikan natin si Marcoleta. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Yan Marcoleta. Walang magagawa po ang presidente ng Pilipinas dyan, mga kababayan. Sa tingin nyo, may magagawa ang presidente ng Pilipinas dyan sa presyo ng kuryente? Mismo na nga ho ang Meralco. Willing sila sa buyback. Willing sila na ibenta ang Meralco pabalik sa gobyerno. Pero ayaw ng gobyerno. Bakit? Ha? Ano ho ba nangyari dito? Sino ho ba ang presidente ng kapanahunan nila ang may kasalanan dito? Bakit tayo nagkaroon ng PPA? Yun yung 50% halos more or less, 50% to na dadagdag sa ating mga electric bills. Naalala ko lang nung nakaraan, nakita ko yung bill namin, meron pa rin. Ang nakalagay doon, electrical consumption, 3,000 pesos. Alam niyo kung magkano binayaran ko nung nakaraan? Diyos ko, 12,000. Bakit po nag-12,000? Wala, yung buwan po ng November at December, di pala namin nabayaran. Yung November, hindi pala nabayaran. So yung December, pinagsabay na ng bayad. Tapos tinitignan ko, sabi ko, shit, dapat nagdi-3K lang ito eh. Tapos monthly, 6K ang binabayaran namin. Kasi apat na pala pag naman itong bahay, may mga ilaw. Tapos itong isang kwarto ang may aircon. Itong tulugan namin nila Tina at saka ni Cory. Grabe, ang laki ho ang nawawala. Si Marcoleta ho, ang may hawak po ng Energy Committee. At nung early days ng 19th Congress, inuurat pa nga niya noon si Raffy Tulfo, na counterpart niya sa Senado. Nang sinasabi niya, ito ang pag-usapan natin. Bakit hindi na po tinutuluyan ni Marcoleta? Diba? Nananahimik na siya. Ano to? Hinayaan niya na yung problema na umaupuan na lang din. Siyempre, alam niyo, si Marcoleta ho magaling na mamabatas. Magaling na makipagdebate. Si Raffy Tulfo, magaling lang po magbunganga sa kanyang programa. Diba? Anong dapat pong gawin ni Marcoleta? Eh di puntahan niya sa Senado yun, tapos i-guide niya. Para magkasundo sila ng gagawin doon sa energy problem natin. Diba si Raff nag-hearing tungkol sa energy, ano nangyari? Wala. Ay nako. Kasi hindi niya alam yung gagawin niya eh. Plus tamad pa yung mga kasama sa Senado. Bakit? O siguro, baka naman ho kasi, di ba? Eh, alam nyo na ibig kong sabihin, naka-privatize po kasi. Di ba? Yung Meralco, private na ho, may-ari. Si Pangilinan. Yung pinagkukunan nila ng kuryente, private din. Di ba? Eh dapat nga po publiko, gobyerno may hawak niyan. Dapat yan kabilang sa GOCC pa ng gobyerno eh. Di ba? Anong ginawa nila noon na hindi binabago ni Marcoleta? Yung PPA dapat natatanggal nila yon. Di ba? Ang PPA po hindi lang sa Meralco yan. Lahat ng kooperatibang pangkuryente rito.
meron pong extra charges na yan. Oh. At tangi hong mambabatas lamang ang makakapag-alis ng mga yan, ng aksyon yan, ay kailangan po sa mga mambabatas gawin yan. Hindi ng presidente. Ang presidente, nakaabang lang yan para ipatupad ang batas na kanilang ginawa. Bakit hindi nila ginagawa yon? Lalong-lalo na si Marcoleta. Kongresista yan, dapat nga sa kanila nauuna manggaling yan eh. Diba? So, ibig sabihin po ba nito, hanggang simula lang ni Ngaskugon, pag malapit na ang halalan, ikalawang taon na, titigilan na ang pagpulso para magamit, di ba, sa darating na halalan, kampanyahan, ako po ay nakipaglaban para sa enerhiya. Bumaba ang presyo ng kuryente. Tragis na yan. Ilang taon na. Paulit-ulit na lang. Di ba? Like kasi kung gusto talagang gawin, hindi ho tatagal lang kung ilang taon. 6 na buwan lang ho, pumapasa ang isang panukalang batas. Pero kung baka nagkakaabutan ng mga stakeholders na tatamaan, di ba, tatagal ho talaga. At idadaan na lamang po sa pamumulitika ang problemang dapat sinimulan niyang solusyonan. Meron po akong isinulong na 10 panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Okay. Tignan niyo yung nangyari Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa ay wala man lamang pong nadinig. Mga kapatid, take note, siya po ang chairman ng Committee on Energy. Kapag ka ikaw ay nagsulong ng panukalang batas, diba? First reading, ang gagawin dyan, i-refer yan sa iyong committee o kung kaninong committee. Ganon. So, ano nangyari sa 10 yon? Para hong si Senator Amy Marcos, di ba? Nag-file ng panukalang batas na dito para maalis na yung Smart Magic at magkaroon tayo ng bagong Omnibus Election Code. Ano ho nangyari sa kanyang panukalang batas? Walay. Hanggang ngayon ho, nakatenga sa sariling committee ni Amy. Pareho rin nung kay Bongo. Nung nagdebate sila ni Franklin Drilon, pinipilit niya yung mga kasama niya na ipasa na agad, pirmahan na, because we're running out of time. We're talking about lives here. We're not playing around. We're not messing around, sabi niya. Diba? Pinagbibintangan niya si Drilon na nagpapatagal. Ngayon, nung matuklasan, hindi niya akalain yung tutulog-tulog na sinasabi, nako, mapanganib pala pag nagising. O di para siyang halos maganda ihi. Ayaw pa niyang umamin na 11 months itiningga niya sa sarili niyang committee. Planchado na yung panukalang batas mula sa House of Representatives, itrinansmit na sa kanya sa Senado, na-refer na sa committee niya, 11 months tiningga niya. Hanggang di niya na maalala at sinisisi niya kay Drilon. So Marcoleta, ikaw ang head, ikaw ang may hawak ng Energy Committee. Kailan lang naman ito natanggal dun sa mga committee na hawak niya at mga membership niya o yung chairmanship niya, kailan lang natanggal yan? Diba? Siguro parang 4th quarter lang yan ng 2024. Paano yung 2022? Mula nung nanalo siya. O mula nung naging siya uli, congressman. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte, pinatawag ng Quadcom? Ito. Sabi sa inyo, politika nga ho talaga, tama ho talaga kayo. At ang ginamit na pamamaraan ay yung isinasaad sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Natural. Alam nga naman tawagin mo yung mga kakampi.
syempre, ang tatawagin mo ron, yung mga kalaban niya, para malaman, ano ba problema ninyo sa matandang ito, bakit nyo nirereklamo? Oh. And then, Diggs, ano yung sagot mo sa kanilang reklamo? Di ba? Then pag nakita ng mga kongresista na, ito pala yung naging problema, kaya nangyari ito. Oh. Eh di gagawa nila ng panukalang batas. Alam po ninyo lahat yun. Pinagtatanong nila yung Pangulo. Alam niyo yung mga oras na yan, nag-aalisan yung mga tao. Nung nagsasalita na to, nag-aalisan na sila. Tapos yung mga tirada niya dyan, wala, hindi ho pinapagpalakpakan niya ng marami. May mga mangilan-ngilan. Yun lang. Pero yung karamihan, hindi. Iba nga, lumalayas yung nagsasalita siya eh. Base doon sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa war on drugs. Oh, ikaw ba, anong ginawa nyo? Nagparali ka ba, Marcoleta? Talamak ang human rights violations doon. Oh, paano yun? Anong ginawa nyo noon? May rally ba kayong ganito noon? Walay. Walay. Di ba? Kisara, may aligasyon ng pandarambong ng pera ng taong bayan. Tapos may rally. Oh. Tapos hindi political para sa kapayapaan. Okay na yun eh. Binili ko na yung para sa kapayapaan eh. Diba? Binili ko na kasi maganda yung mga sinasabi ng mga unang mga nagsalita. Kaso nagsalita si Marcoleta. Ni-reveal ni Marcoleta. Ang sabi lang kasi kanina, para maipaliwanag pa sa atin. Diba? Ang rule of law. Aba, pagdating ni Marcoleta, kung ano yung sinasabi niya sa mga rally ng DDS, yun din yung sinasabi niya ngayon. Oh. So nagrarally po si Marcoleta dyan. Rally niya po ito. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang war on drugs. Sabi ni Marlon Dacio, si Garma ba ay kalaban ni Digong? Jowa po, jowa, kakampi. Hindi ipinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag mga solicitor generals. Ilan ba naging soldier ni dating Pangulong Duterte? Solicitor general. Di ba si pangalan nito yung inappoint pa ni PBBM yun kaya lang nag-resign eh. Alam ko yun lang, isa lang naging solicitor general niya. Sabihin natin dalawa. Di ba? Hindi, pero pito. Alam ko isa lang eh. Ang mga CPNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Pero Marcoleta, inimbitehan nila yung mga chief PNP. Ay, thank you, Maureen. Talino talaga ni Maureen. Sana kasi talino ako ni Maureen. Dali pang makaalala. Si James Bond Kalida. Yan si Kalida. Ngayon po si Guevara, dating DOJ yan. Si DOJ ni Duterte. Okay? Lokong to, pinatawag ho mga yan. Si Bato de la Rosa, ang kauna-unahang PNP chief. At architect ng war on drugs. Pero, ayaw ho kasing pumunta eh. Hindi ba ayaw pumunta ni Bato de la Rosa? Pero nagpunta sa rally kanina. Loko-loko to, nagsisinungaling. Puro kalaban ng dating Pangulo. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Attorney, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Loko-loko si Marcoleta. Alam niyo, nakita niyo naman yung sa TV, di ba? Sa screen eh. Sinasabihan lang po nila ng ganon kapag tinatanong na nila. Tapos, etong abogado na, yung maririnig mo na sa mikropono na siya na yung nagsasalita.
Sabi ni Maureen, hindi nagpa-recognize yung mga abogado ni Digong sa committee. Abogado niya si Belgra. Di ba? Pinagsalita pa nga yung si Belgra eh. Di ba? Alam ko, wala namang abogado si Duterte na sinabihan nila ng ganon. Maaring doon kila Cassie Leong sa Pogo. Yun, may mga nakita akong ganon na bumubulong, lalo si Topacio. Di ba? Talagang coaching yung ginagawa niya. Kaya siya nasita. Lang niya. Patawa to si Marcoleta eh. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas? Na ano? Lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa abogado. The right to counsel. Isabi mo, hindi nga korte yan. Di ba? Anong inuusig doon? Tinatanong lang si Digong. And besides, hindi niya ho kailangan ng abogado kung tutuusin. Akala ko ba magaling na abogado yan? Dating piskal pa. Bakit kailangan pa ng private lawyer? Wala. Basic lang naman yun, karapatan mo lang naman yun. Alam mo yun. Basic na yun sa mga abogado. Na po. The right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit ko ay mga sinumpang salaysay, hindi man lang in-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong Kaya nga tinatanong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinag-umpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. Sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. Nagkukunwa lang na korte. Kasinungalingan na naman ni Marcoleta. Sinabi po ng Korte Suprema, ang mga committees na yan ay quasi-judicial body. Ang ibig sabihin po ng quasi, hindi po nagkukunwari. Kung hindi po, parang korte. Walang Diyo. Marcoleta ha, nakakailang ka na. Pasimpleng-simpleng misleading no? Hindi pala korte yan eh. Anong ginawa nyo sa ABS-CBN? Hindi ba't committee? Committee yung humawak doon. Diba? Sa ABS-CBN noon? Ay, nako. Yung mga chairman ng 4 na committee doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon, kamukha ni Attorney Agaton. Grabe, no? Sino kaya yung kamukha ni Attorney Agaton? Hindi nyo ba kilala yun? Hindi, ganito hindi porket walang abogado sa 4 na yon, hindi po nangangahulugan, walang access sa abogado yung mga yon. May mga abogado yung mga yon na naiintindihan nila na nagko-coach sa mga yan. At saka merong kada opisina ng mga kongresista may abogado. May legal department pa ang Senado, ang Kongreso. Naman Marcoleta, parang as if pagka may abogado, napakagaling na. Naman, may kilala nga ako, naging presidente pa eh. Balita ako noon wala man lang pinanalo na kaso. Ito daw si Attorney Agaton eh. Okay, yan daw kamukha. Sino kaya kamukha nito? Sa tingin niyo, sino kamukha ni Attorney Agaton? Ito si Attorney Agaton. Okay, yan daw. So si si Chiquito ba? Si Chiquito ba si sino kaya kamukha nun? Ni Attorney Agaton. Apat yun eh. Sa tingin nyo, sino?
ang tinutukoy ni Marcoleta. Parang tingin ko ang kanyang, ayun si Paduano. Oh, Paduano yung kanyang tinutukoy. Oh. Yari ka pagpasok mo sa Kongreso. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon, katiwalian. Bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang Pangulo sa dalawang pagkakataon. Una po, nang magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyo ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng parang nakainom na naman to si si Marcoleta. direksyon? 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro nainis na rin, I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. Oh, ayaw pa nilang tanggapin. Anong ayaw? Tinanggap na nila yun eh. Pero syempre, di ba? Pwede naman kasi nilang tanungin. Pwede naman tanungin. Tingnan niyo ha, kung hindi po pwedeng tanungin, bakit yung ibang ahensya ng gobyerno, pagsalang ng budget hearing or budget briefing nila, o sa pagsalang doon sa mga ganon, tinatanong sila sa mga nakaraan nilang ginastos. Paano nila ginastos? Ano sinasabi nito ni Marcoleta? Diyos ko po. Di ba? Alam niyo kasi yung budget na present ni Sara, kung defense lang naman po yun, napakadali nung Di ba? Napakadali. Hindi ka papansinin yun dun Katulad lang nung nangyari nung nakaraan. Kaya lang, meron kasi si Sarang iniwasan noong 2023 na tanong na ganyan. Kaya noong 2024 para sa 2025 budget, binalikan yun, tinanong ulit siya. Tsaka obligado siyang sagutin yun. Hindi lang sa kuwa, dapat nga sa kung sino yung magtatanong, di ba? Lalo na yung mga magtatanong na yan, ay mga representante ng taong bayan, yung Kongreso. Ang COA, may mandato lang na mag-audit, pero hindi sila ang representante ng taong bayan. Kaya nga, kapag nakita nilang may discrepancy, anong ginagawa nila? Nagpapadala sila ng AOM, yung Audit Observation Memo. May problema sa liquidation mo, ha? Sabi mo, nag-tree planting ka, bakit wala rito yung tree planting? Sabi mo, nagano kayo sarap-sarap, bakit wala rito ngayon sa liquidation papers ninyo yon? Ano tong ginawa ninyo? Bakit may merit raise piatos dito? Balik nyo na nga lang yung 72 million. Di ba? At saka mahaba yung panahong ibinibigay na palugit sa kanya. Pero kahit po may palugit yun, pwede pa naman tanungin. Dahil po merong tinatawag ng power of the purse at saka yung oversight function ang Kongreso. Sila yung unang dinadaanan ng budget kahit na yung 125 million na binigay sa kanya ng Office of the President hindi dumaan literal sa Kongreso, yung pondo yan ng Pangulo, dumaan yan dyan sa Kongreso. Di ba? Alam nga naman, tanungin pa nila ang Presidente, ba't mo binigyan? May request. Sige, yung nag-request, yung nag-grant, big tawagin na natin. Ganun din naman. Di ba? Si Sara yung may problema sa paggastos dapat sumagot. Di ba? Dapat sagutin, hindi yung patatagalin sasabihin ni hindi, budget hearing kasi ito ngayon budget lang itong pag-uusapan. Paano yan pagtapos ng budget hearing kung di na kayo harapin? Makakaladkad nyo ba siya?
Di ba? Siyempre, sasamantalahin mo yung panahon na may kailangan sa inyo yan. Kailangan yung maaprobahan ang kanyang hinihinging pondo. O, kayo naman, sasamantalahin nyo. Pasasagutin nyo siya sa mga tanong. Di ba? Ganun lang naman yan eh. And anyway, this is a matter of public accountability. Ang ibig sabihin, ayoko nang idepensa sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyo ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Na hindi. Kinakailangang masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit anong ngayon siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Pagka ginawa naman na yun, sasabihin nyo naman, nakaharap muna, hindi nyo pa tinanong. Ngayon, nag-set pa kayo ng schedule, aabalahin nyo pa ang Vice President, o, di ba? Hindi po sa panahon ng pipresenta ng budget. So, ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang committee na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magkaroon ng katwiran na masabi na ang Vice President? Inasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandun na po yung bill sa baba. Pinagsalita pa po yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? Okay, tama yung sinabi niya, di ba? You're a lawmaker, you cannot be a lawbreaker. But in this case, mga kababayan, yung privilege speech is not about the budget. Ang pinag-uusapan nasa plenary na, yun pong budget. So magkaiba. Okay, yun dun sa privilege speech ng isa sa mga congressman dyan sa Maynila, tungkol puro sa paggastos ni Sara. Kaya nga, na-refer dun sa Committee on Good Government. Oh. Tapos yun ngayon, isinupina si Sara. Loko si Marcoleta. Hindi naman, kasi kung tungkol lamang dun sa budget na yun, kung tungkol lang naman dun po sa hinihingi niyang budget ng OVP, hindi na kailangan. Kasi sinabi na ni Sara na, I leave it to your discretion, di ba? Submit na namin yan na, I forgo my privilege to defend the budget. No, kasi nga ayaw niyang matanong. Nagsiminit siya doon ng busit. Daming kwento ni Marcoleta eh. Kala niya siguro hindi maaalala ng taong bayan, no? Ang sabi po ng chairman, noted. Alam niyo, dyan ako nayayamot. Sa totoo lang, yung noted. Naiinis ako dyan. Bilhin mo, chairman ka. Tapos nag-raise yung isang tao ng concern, ng issue. Tapos sasagutin mo noted. Alala niyo si Mr. Noted? Si Kiko Pangilinan dati. Yan, dyan ako unang nainis. Kasi, sasabihin nag-raise yung isang kasama niya. Ganun, ganda ng sinabi. Di ba? Tapos sasabihin lang, okay, noted. Ang ibig sabihin po ng noted, okay. Wala lang. Yun lang, ganun. No? Tama rito si Marcoleta. Kapag ka-chairman ka, hindi ka dapat sasagot ng noted. Kasi ibig sabihin, walang kwenta yung sinabi ng tao. Di ba? Dapat i-address mo din. Saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Diyan naman mali si Marcoleta. Kasi dapat, kung debate ang pag-uusapan, sa plenary kayo magdebate, hindi sa committee hearing. Hindi debatehan yan.
Diba? Kamuti to eh. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, sinabi ko pa, bakit Masaya ba dito eh. dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang motu proprio action. Yung motu proprio po ay, ibig sabihin, ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun eh. Hindi po dapat ganun. Nung i-raise ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Samantalang ako po, I delivered a full privilege speech. DepEd din ang pinag-uusapan nun. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering 3 annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-refer sa committee. Okay. Hindi po yan sa panahon ngayon. Dati po yun, panahon ni Duterte nga yan, privilege speech. Oh. Privilege speech niya yun dati. I believe that sa during 18th Congress. Na kung saan, tropa-tropa nila ang House Speaker na nag-aagawan ng pwesto. Binabanggit niya yung tungkol sa corruption doon. Hindi man lamang daw na-refer. Bakit ngayon ka nagre-reklamo? Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay kagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal, kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit? Ni-raise ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po sila. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Doon sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya, pinagtripan nila. Ayop na Marcoleta ka. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment, sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Plastic. Ngunit, kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang... Tumahimik ka, Marcoleta. Lahat ng impeachment, pagmumulan talaga yan ng pagkakahati-hati. Aning, bakit po? Kasi kada po nang i-impeach, may kanya-kanyang supporter. Yung mag-i-impeach, may kanya-kanyang supporters din. Natural, magkakakanya-kanya, magkakahati-hati. Oh, ang sinasabi ho ni Marcoleta rito, na para magmukhang bobo yung mga nakikinig at maniniwala sa kanya, pagka nag-impeachment tayo, walang pakialam ang mga kung sino. Diba? So, kumbaga yung ini-impeach, mukhang kawawang nakaupo lang ng ganun. Diba? Walang supporters. Anak ng hopya ka naman, Marcoleta. Oo. Normal yan kapag ka-impeachment, magkakahati-hati. May kanya-kanyang tagasunod yan eh. May mga kanya-kanyang nagmamahal yan. May mga kanya-kanyang binabayaran na mga tauhan yan. Sus Mariosep. gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong 400 opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman
isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Okay. So yung ibang mga ahensya raw ay na ano rin na tag dito na audit na AAOM rin yata, no, yung audit observation, no. Ngayon, memorandum, bakit naman daw po ang Office of the Vice President lang? Okay, ito po yung sagot doon. Ha? Ito yung sagot doon. Kasi po, sa lahat ng may mga AOM, okay, kay Sara ho, ng mga hinawakang ahensya, ang grabe ang problema. Oh. Di ba? Magpasalamat kayo kay Sara kasi yung pera tinunaw nila, tapos ang justification, activity ng AFP. Sabi ng AFP, wala naman kayong binaba rito eh. Oh. Diba? Isa pa, merong notice of disallowance ang OVP. Ibig sabihin, ni-reject ng nag-submit, nang napadalhan sila, ganito yan napadalhan sila ng COA ng audit observation memo. This is a written notification na, hey, may napansin kaming kulang sa inyo sa mga reports ninyo. Wala kayong mga ganito, ganyan. Please submit. Diba? So sa taranta nila, kahit na hindi na akma yung petsa, paulit-ulit na isulat yung mga doon sa sa acknowledgement receipt sa ARs nila. Mary Grace Piatos. Di ba? Mga chichirya. Yung mga petsa taliwas din doon sa petsa ng budget na nililiquidate nila. Lokong Marcoleta ito yung ibang ahensya, pagka na red flag, nare-resolve nila, hindi lumalala. At saka, bakit hindi ka magsulong ng investigasyon ng mga to? Bakit hindi ka mag-privilege speech? Diba? Para dun sa mga sinasabi mo na na-call out din naman ng COA. Di mag-privilege speech ka nang ma-refer sa committees, appropriate committee. Yung sinasabi mo. Kesa diyan ka naggangangaw-ngaw. Nako naman, Marcoleta. Ayaw lang po kasi talaga ni Marcoletang trabahuin yun. Di ba? Nataka nga ako, ba't hindi niya gawa ng ng speech din Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti ka yan? Ikaw halata ka. Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang, kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential funds, sapagkat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa saligang batas po naman talaga ito. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag-aatubili ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukalang batas. Mali na naman ho rito si Marcoleta. Hindi naman siya totaling mali. Tama yung sinasabi niya. Yun po ay kung meron ka nang naisip na ipanukalang batas at kailangan mo lang ng mga opinion ng mga tao, lalo yung experts opinion, para masiguro mo, di ba, na yung iyong panukalang batas, yung naisip mo, is for the general welfare. Not just for the majority, not just for the minority, okay, but for the general welfare. Ganon. However, kung merong nangyayari na hindi ho maganda, tapos walang nangyayari para ito'y napapanagot, dapat alamin nyo, ano ho ang naging problema rito sa batas na to? Bakit hindi ito gumagana rito?
despite the fact that we already have existing laws pertaining to this. So what went wrong? Diba? Ano to? Batas ba to na may butas? Ginawa itong batas na to para merong loopholes kaya hindi napapanagot yung iba? So anong gagawin mo ron? Mag-i-investigate ka. Diba? In aid of legislation because your goal is to find out. Kaya ka nga nag-i-investigate. Kaya ka nga nagpo-probing questions eh. To find out ano ang naging problema, bakit nangyari ito. Katulad ng Pogo. Oh, walang batas na nagbabawal sa presidente ng Pilipinas na maggawa ng executive order or administrative order na nilikha ng isang opisina. Di ba? So, katulad ng ginawa niya sa Pogo. So, kunwari ito anti-gambling, anti-illegal gambling. Tapos merong provision dong nakasingit na ina-identify or dinidefine ang Pogo. Di ba? Oh, tapos, magre-request ng panibago for a proper legislation, yun yung taxation ng Pogo para ma-legitimize ang Pogo. Di ba? So, gagawa ka ng panukalang batas na ang Pangulo ng Pilipinas mula ngayon ay bawal nang maglabas ng ganitong klaseng kautusan. Di ba? No. Kasi executive department siya pagpapatupad. Oh, ngayon, pagdating sa creation, dapat batas ang lumilikha. At kami ang mambabatas, kami ang gagawa niyan. Dapat may ganun. O halimbawa, problema sa... Ito problema na lang natin sa agrikultura. Di ba? May batas tayo ng anti-smuggling. Oh, ang Agricultural Smuggling Act dati. Mabigat yung parusa doon. Pero, nag-investigate sila. What they have found out, or they had found out, was ang butas pala ng batas na yon, kaya walang napaparusahan na mga tiwaling malalaking tao na may kinalaman dyan, kasi po, ang nakalagay doon, ang magkukwenta ng yung valuation ay ang opisina po ng yung customs. Anong malay ng mga taga-customs sa valuation ng smuggled products? Diba? So, pagdating kayo sa korte, mali-mali yung datos. Dismiss ang kaso. Oh. So, ngayon, nakiisip nila, ito yung problema. Okay, plansyahin natin. Hindi na, di ba yung bagong anti-agricultural churbanes ngayon na pinirmahan ni PBBM, I believe that was last December, basta last year, ano lang yun ang bago doon? Hindi na po ang customs. Kung di ako nagkakamali, si BIR na yata yung magkukwenta. Oh. Di mas maganda. O DTI, ganun. Itinama nila kung sino yung nakakaalam ng value ng isang produkto. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nilang usigin. Ito po ang nangyayari. Yan na naman yung usigin-usigin. Bakit? Nagparali ka ba ka din dati? Dapat nagparali ka rin. Di ba? Kasi yung mga nagbiro lang kay Duterte, pinagdadampot, ikinulong, kinasuhan, o bakit wala kang parali? Naman, Marcolets. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po rin nyo, yun lang ang tanging layunin. Sa 13 pagdinig ng Quadcom, 13, nakapaggawa lang sila ng isang batas. Di meron din in aid of legislation. Kahit siguro po, high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing. Ay talaga pong matatawa ka na. Ayaw ko na pong babain yun. Ibig sabihin, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation, kung hindi in aid of prosecution, in aid of persecution. Alam nyo, dapat nga kayong magpasalamat
Bakit? Kasi, ang pangarap ni Duterte, dito lang siya sa Pilipinas. Kasuhan, litisin, kasi maa-avail niya sa pamamagitan ng kanyang impluwensya at ng kanyang status. Ang hindi mapasok ng kulungan. 'Di ba? Habang dinidinig yung mga kaso niya. Hanggang sa araw ng ikamatay niya, uupuan lang ng korte yan because of the influence. Oh. So yung hearing na ginawa dyan ng Kongreso, 'di ba? Pwedeng magamit nga yan sa pagsasampa ng kaso dito sa Pilipinas. And thereby causing the ICC to withdraw. Hindi ba kayo natutuwa doon? Dapat nga magpasalamat ka ron, Marcoleta, sa hearing na ginawa nila. Kaya nga naman, kinukontra ko dyan, ang DOJ, na sinasabi nila, malamang baka mag-file na rin sila ng kaso dito sa Pilipinas laban kay Duterte. Ano to? Di ba? Ililibre nyo na si Digong sa ICC. Alang hindi yan papasok ng kulungan ng matagal na siguro ng 2 araw dyan. Tapos niyan ang magagrant yan ng house arrest sa Davao City. O di wala na. Di ba? O kaya house arrest yan dito sa Metro Manila, malapit dun sa kung saan siya nililitis. Kung naka-ICC, different square. Di ba? Hanap siya ng sasabihin. Naubusan. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng di pagsang-ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi biglang balik kay PBBM Kasi huling-huli siya Booking na booking siya rito na yung rallying yan is all about the Dutertes. It's not indeed about the peace and unity. Tumutukoy po dun sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up all our time and for what? For nothing. For nothing. Sabi po niya ito, none of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po. Ginagamit niya dyan si BBM, kinukote niya dyan si BBM. Pero naalala ko lang, kailan lang, sabi niya, si BBM, parang pinalilitaw niyang lutang kausap. Na, sinabi ka ganito, sige, ganun. Natural, presidente na yan Kasi dapat, mini-meeting ninyo ng tama, di ba, ng proper. Kasi nandun yan sa isang lugar, may iniisip yan. Hindi naman pare-pareho ang tao. Hindi katulad ng kay Duterte na, lapit lang kayo, pwede niyong bulungan. Ang tanong, natandaan ba niya yon? Di ba? Dapat, may proper communication. Kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon ito sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifesto ito na sumusuporta na mag-rally tayo sa likod ng Pangulo? Tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa mga tayo pong lahat ngayon na sama-samang nagkakatipon ngayon na hindi ko mabilan kung ilang, baka meron 1 milyon po yata. Tayo pala ngayon
ang nagkakatibon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon. Sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa. Sapagkat, sabi niya, totoo naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Okay. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sipiin dito ang butil ng kaalaman na inalaw sa isang 1957 Nobel ng pamagatay Atlas Shrugged ni Alice O'Connor, na kilala sa taguring Ayn Rand. Ang sabi po niya, sa English muna po, pasensya na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing from those who deal not in goods but in favors. When you see that men get richer by grab and pull, not by work. And your laws don't protect you against them, but protect them against you. When you see corruption being rewarded and honesty becoming a self-sacrifice, you may know that your society is doomed. Kapag nakikita po ninyo na para tayo ay mag-produce, ay hingi pa tayo ng permiso sa mga taong hindi naman nakakapag-produce, at nakikita po nyo na umaapaw ang pera sa pamagitan ng patagong transaction at hindi sa pamagitan ng mga merchandise na nakikita natin. At nakikita ninyo kanya na yung iba ay lalong nagiging mayaman sa pamagitan ng katiwalian at hindi sa pamagitan ng trabaho. At ang mga batas ninyo ay sila pa ang pinoproteksyonan. At ang batas ninyo ay sila pa ang lumalaban sa inyo. At kapag ang corruption ay ito ang itinatadhana, ito ang binibigyan ng reward. At yung katapatan ay ito ay nagiging sakripisyong pang-personal. Alam na ninyo na ang inyong lipunan ay nasa kapahamakan. Mabigat po ito. Mabigat po ito. Ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa. Grabe hallucination ng taong ito, no? Na as if ang Pilipinas is totally in chaos, di ba? Tapos hirap na yung mga Pilipino. Sabi nga ng iba, oy, kagagaling lang namin ng mall. Pagkakasundo at kapayapaan. Hindi po biro-birong problema ang inaharap ng ating bansa. Dito hindi mo malaman rito ano ba talaga hinahangad nila, di ba? O sige, peace, di ba? For peace and unity. Okay, tapos na yung pagkakasundo, ganyan, o sige. Di ba? Pero ang ending pala gusto nilang makontrol ang gobyerno. Di ba? Hindi na isulong ang impeachment, hindi na rin isulong ang plunder. Sigurado ako ang plunder tututulan din ng mga yan. Sabihin na naman nila, magkakahati-hati rin tayo dyan. Punyeta. Wag na rin tayong mag-eleksyon. BBM forever na. Kasi, kung magkakahati-hati ang problema, every elections, merong pagkakahati-hati. Ha? Naiintindihan nyo ba yun, Marcoleta? Para sabihin yung for peace, you're protecting the unity. Diba? No. As long as there is politics, meron po talagang pagkakahati-hati yan. Maging sa langit nga, meron eh. Kaya nga nagkaroon ng satanas eh. Diba? No. Hanggat merong hierarchy, may politics. Sabi ko nga, depende na lang yun sa politics ng tao. Kung bad, diba? Or good. At bago po ako tuluyang magtapos, payagan ninyo kung ulitin ang Sana nga magtapos ka na. ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher, na sinabi niya, the only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtagumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang mabubuting tao. Maraming salamat po.
Ayun. Tama, sabi ni Maureen, no? Gusto ng mga leaderships na walang accountability si Sara o si Inday Sara pro-China na nangungontrata ng mamamatay tao. Diba? Good thing na banggit mo yan. Diba? So, kabilang rin yan. Pagrarally rin nila yan. Lahat na lang ba? Diba? Ipagrarally nyo. Bakit? Gagamitin nyo ang INC. Kasi, ang KOJC, walang bilang. O konti. Diba? Yung mga rallyista ninyo, walang binudol pa. 500 ang pangako, ibinigay 300. Tapos hindi pa nila alam kung ilang araw sila sa EDSA. Sa EDSA Shrine. Ay, nako, grabe. Okay, so yun ho ang kanyang speech. So, may karugtong pa yan eh. Ay, hindi, tapos na pala yun. Yung karugtong po niyan, na isang mga opisyal naman ng INC, ang matindi rin. Di ba? Ang matindi, hindi lang dinirekta na kalimutan na lamang po natin. Di pa gumanon eh. Kalimutan na lang natin ang inaakusa kay Sara. Kumbaga ho, ang tono po noon, no to plunder cases filed, to be filed against Sara. Kasi, forgive and forget. Ganon. Yun yung nagbanggit dyan na bago matapos. Yun yung nagbanggit na tungkol doon sa babaeng nahuli sa akto ng pangangalo niya. Na sabi ng Panginoong Hesus, ako ba na hindi kita hahatulan? Sabi niya, humayo ka at huwag nang umulit. Diba? Yung tinanong ng Panginoon. O sino sa inyo ritong walang kasalanan? Siya ang unang mambato doon sa babae. So yun ang gusto nilang mangyari rito, i-apply ito kay Sara. So sige, kinangkong may 125 million, di ba? You betrayed the Filipino trust. Okay lang, meron ka pa namang 3 taon eh. Sige, o 3 taon mahigit, din basta huwag ka na lang umulit. Ganon, kalimutan na lang yung atraso. Wala nang accountability. Hindi naman yata tama yung ganon, di ba? Ay nako. Alright.